Udang, udang, ang bunganga mo na naman. Ang topic natin dito, yung kay Kuya Bal sa pagpagawa doon ng sa school, pagdagdag para may dagdag na pagpaaralan yung mga IP, yung mga katutubo. Yung mga landi-landi ka na naman dyan na yung mga pag-uutak mo talaga, udang. Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Muli naman nandito sa inyong harapan ang pinakamagandang reactor sa balat ng lupa. Walang iba kundi ang inyong lingkod, Bibang. So ayan nga po yung napag-uusapan natin ngayon. Yung pagbisita nila Kuya Bal dun sa school na kung saan paaralan po yan siya ng mga manidi. Ayan yung tawag sa kanila doon sa Cam Norte, na sila po yung mga taong katutubo, kumbaga IP, Indigenous People. Ayan, sa mga nakatira sa Cam Norte. At ngayon, bago natin pagpapatuloy ang topic natin, siyempre promote ko po sa inyo muna ang aming YouTube channel. Ayan po yung YouTube channel sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at nakapag-billboard. Ayan, so papindot nyo na po yung para-update po kayo pag may bago tayong video. Maraming salamat po sa lahat na tumatangkilik at manonood ng mga reaction video namin. And of course, ayan po, meron po tayong Facebook page. Ayan, kung saan nag-upload po tayo dyan ng mga short video, ang mga funny video, mga ganun-ganuan, at mga kung ano-ano mga pinagagawa namin ng Junakis po. At the same time, itong video naman natin, sina-upload ko rin po ito sa Facebook page para naman po dagdag views kahit papano. And of course, ayan po Bal Santos Matubang atin ng vlog, Kalingap Rob. Huwag po natin silang kakalimutan suportahan sa kanilang mga ginagawang humanitarian para tuloy-tuloy po ang pagtulong sa mga kaubayan nating mahihirap. And of course, mga Kalingap partners, mga charity vloggers, and Kalingap reactors, at ang lahat na rin po ng mga charity vloggers dito sa Pilipinas. Ayan pa So ngayon, balik na tayo sa ating topic na kung saan dito sa vlog ni Kuya Bal na pagbisita sa mga manidi, sa mga katutubo. So ayan, bago natin ituloy, panoorin natin itong maiksing video na kinuha natin kay Kuya Bal para naman magkaroon kayo ng idea, especially po doon sa mga hindi pa po nakapanood. So ayan po, panoorin natin, walang kukurap. Masih dagang anak ng ayo. Ay, ulit. Ako po si Edwin Salvador po, may asawa po, may 4 na anak. Nag-aaral po dito sa Katutubo Elementary High School. Ang lahi ko po ay talagang manidi po talaga ang lahi ko. Wala po anong kalahok. Kaya po ako nag-aaral po dito sa Katutubo Elementary High School para matuto po ako magsulat at magbasa. Pari po ako kahit paano. Ang mga guro po dito ay masisipag po at mababait. Itong aming principal, talagang napakabuti po niya, mabait pong maigi. Si Alan Terasula po. Jocelyn Aragon po. Masaya ako at may eskwelahan dito ng Katutubo. May mga teacher pong mga babait. Mga teacher po yan. Magaling po at masisipag. Kahit ako'y matanda na, gusto ko pa rin matuto ng pagsulat at pagbasa. Kahit ako'y matanda na, sumusipka pa rin ako. Masaya ako na may eskwela na kami dito na sa amin na itong eskwela. Nakikisama na rin ako sa mga bata na nagpa-aaral dito sa Bakal. Maraming salamat po sa ating gobyerno na tumutulong sa amin dito sa school na ito. Salamat po. Po si Charming Yet. Ako po ang teacher ni Nanay Jocelyn. Masipag po siya mag-aral, lagi po siyang pumapasok. Lagi po siya pumapasok sa amin at marunong na rin po siya magbasa at magsulat. Salamat po kay Sir Alan. Siya po ang naging
dahilan para magkaroon po ng paaralan dito sa Katutubo, dito po sa Katutubo Elementary School. Siya po ang naglakad para magkaroon ng paaralan para kahit po matanda na sila, makakapag-aral pa rin po sila. Po si Miriam Aragon. Gusto ko pong mag-aral sa Katutubo po para po makatuto po ako ng pagbasa at pagsusulat po. Isang taon po ako dito po at natutuwa po ako at maraming po ako natutunan po. At kasama ko pang anak ko po. Gusto ko rin po matutong mag-eskwela din po. Umaga po, ako po si Ma'am Romeline Gadil. Si Ate Mary Ann po ay dati ko pong na-handle yan. Madali po siyang matuto, mabait at skills po nila talaga yung magaling sila mag-drawing, in writing, yan. Yun. Sa pag-aaral po ay advanced po siya, madali siyang kaya minsan po ina-adapt po ng higher grade level po si Ate Mary Ann po kasi po yung learning po niya is hindi na po dun sa grade 2. Yan. Malaking pasalamat po sa ating pamahalaan na nagpatayo po ng IFE na at sa pamumuno po ni Sir Alan, nagpatayo ng ganitong school para po sa kanila. Nalinga po sila para po magkaroon po ng pantay-pantay na karapatan sa edukasyon. Natutuwa po kami para sa kanila. Ang araw po, ito po yung building na pagpapatuloy po na hiniling ko po sa Kalingap para po sa Katutubo Elementary School upang magamit po ng mga kabataang indigenous people sa kanilang pag-aaral po. Ito po ay nasimulan na ito pong mga materials na ito ay galing sa LGU po worth 33,000, subalit hindi pa po sapat yung halaga para mabuo po yung sa katunayan po ito pa lang nga pong poste tapos may ilang yero ay hindi pa siya mabubuo, kaya salamat po ng marami sa Kalingap kay Kuya Bal Santos, Matubang Santos at saka po sa Karipa na magkaroon ng pagkakataon na maipagpatuloy po itong kunting nasimula na ito sa Katutubo Elementary School, hoping po na in the future po ay magamit na po ng mga bata para sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat po. Ito po ay malaki-laki pong lote, halos hanggang dyan pa po yung lote niyan actually, hanggang dyan pa. At ito po ay 1 hektarya, hanggang dyan sa likod, malawak pa po. Kaya malaki-laki pa po yung magiging pakinabang po dito ng paaralan at siyempre po makikinabang pa rin po yung mga bata natin kapag nangyari na po yung classroom na itatayo po sa Katutubo Elementary School po. So ayan nga so kitang-kita natin sa mukha ng mga katutubo yung galak at kasiyahan na nagkaroon po sila ng paaralan sa kanilang lugar. At ito nga po kaya pumunta rin sila Kuya Bal para po dun sa extension, sa dagdag extension na building na ipapatayo para po mas lalo pong mas madagdagan pa yung mga katutubo po ang kanilang mapapasukan paaralan, So sobrang nakakatuwa, kasi yung mga kababayan natin na mga tulad sa kanila mga katutubo, nagkakaroon na rin sila ng mga knowledge, di ba? Regarding po sa edukasyon. Ganon. Wow! Di ba? Alam mo, napakabuti talaga ng tao na yan, si Bal Santos Matubang. Saludo ako dyan, saludo. Kasi nga naman, yun yung tipong walang pili, di ba? Walang pili sa kanyang gusto tulungan. At ngayon nga, nakita natin sa video niya na nandun siya sa lugar ng mga IP, di ba? Indigenous people. Tama ba ako doon? Indigenous people yung IP. At ngayon nga nakita natin, na magdadagdag siya ng doon para sa madagdagan yung mga paaralan. Napaka busilak talaga ng puso ni Bal Santos Matubang, no? Ang galing-galing naman niya, ang galing-galing talaga, Bibang. Kasi nga biruin mo, kahit may mga edad na, yung mga nanay na yung iba doon nakita ko sa video. Kahit yung mga nanay na, matatanda na, ang galing-galing, pumapasok pa sila sa school. Tuwa naman,
Samantala yung mga iba, no, pinapaaral ng mga magulang, naghihirap yung mga magulang nila. Ang iba, doon pa sa abroad, para lang makapag-aral yung mga anak nila sa magagandang paaralan, no? Kumbaga talagang ginagapang-gapang sila ng kanilang mga magulang. Ang ginagawa ng lalandi, andun na, naglalandi-landian na sila. Hindi na nakapag-aral ng maayos, puro na barkada-barkada. Ayun, ang resulta, maagang naduntis. Naduntis agad. Udang, ang bunganga mo na naman. Ang topic natin dito, yung kay Kuya Bal sa pagpagawa doon ng sa school, pagdagdag para may dagdag na pagpaaralan yung mga IT, yung mga katutubo. Yung mga landi-landi ka na naman dyan na yung mga pag-uutak mo talaga, Udang. Ang ibig sabihin kasi ni Udang, B-boy, buti pala yung mga katutubo. Kahit may mga edad na, diba kita naman natin sa video ni Kuya Bal, willing pa rin silang pumasok sa school para matuto. Hindi tulad daw ng iba, diba, na may pangpaaral, pinapaaral ng mga magulang, anong ginagawa? Lakwat siya. Diba, tropa-tropa, barkada-barkada. Kaya yung iba, napupunta sa masama. Mga mga pagdadrugs, ayan. Diba? Ginagawang libangan, yung tuksak chenes, kaya maagang nabubuntis. Yun yung gusto sabihin ni Dang. Oo nga, no? Tama ka dyan, Bibang. No? Baliwala lang sa kanila yung mga edad, basta makapagpasok lang sa paaralan. Kasi sobra talaga silang nakakamanga, no? Yung mga kabayan natin, mga katutubo, talaga gusto na rin nila matuto. Kasi nga, marami kasi sa kanila mga naluluko-luko, mga hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Kaya buti nga talaga dun mga nag-aaral na may paaralan na, no? Yung mga mga bayan natin, mga katutubo, kahit matatanda na, mga nanay, ate, kuya, kapatid, yan, nag-aaral sila. Alam mo kasi, Udang, pagdating kasi sa edukasyon, pagdating sa pag-aaral, walang pilipiling edad yan, walang pilipiling kasarian, ika nga, no age limit. Sa mga willing matuto, magbasa, magsulat ka sa panahon ngayon, napakahirap na wala kang pinag-aralan. Maraming naluluko pag hindi ka marunong magbasa, magsulat. Kaya napakaganda yung nagawa ng LGU doon sa Cam Norte, no, na napatayuan sila ng paaralan doon sa kanilang lugar. Kasi at least kahit mga katubo yan, mga yan, no, natututo na rin sila magbasa at magsulat. Kaya malabon silang maluko pagka natuto talaga sila. Totoo yan, B-boy. Totoo yan kahit na sarili mong kadugo, kamag-anak o kaibigan, basta wala kang alam, kumbaga illiterate ka, hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong magsulat, maluluko ka sa panahon ngayon, nagkalat ang mga manluluko. Kaya nga napakaswerte ng mga katutubo doon na nagkaroon sila ng paaralan. Kahit papano, mababawasan yung mga ganyan, yung mga naluloko. Porque hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, sinasamantala ng mga iba. Kaya sobrang nakakatuwa, kasi sa kabila ng kanilang mga kalagayan, sa kabila ng kanilang mga edad, willing pa rin silang matuto. Dahil nga mayroon silang paaralan doon sa kanilang barangay. Ang galing-galing talaga, no? Ang galing-galing. Tapos andun pa sila Salvaro para mag-donate dun sa bago itatayo pa ulit para madagdagan yung paaralan yung mga kababayan dun, mga katutubo. Wow! No, ang galing talaga ni Salvar. Saludo talaga ako dyan kay Salvar Santos Matubang, no? Wala siyang inisip kundi sa pagtulong talaga sa mga kababayan natin. Mahirap. Sana dumami pa yung no? Sana dumami pa katulad ni Salvar Santos Matubang, no? Na talagang busilak yung puso, yung kanyang pagtulong. Sana dumami pa yun katulad sa kanya. Huwag yung puro lang viral. Bakit? Ganon. Marami yan siyempre, Udang. Maraming papalit kay Kuya Bal just in case na magpahinga na sa pagbablog. Kasi yun yung purpose kung bakit kumukuha si Kuya Bal ng mga kalinga partners. Para in case man na magpahinga na siya sa pagbablog, mayroong tutuloy sa kanya lang mga nasimulan. Ayan, nandiyan pala na sila kalinga prab, yung mga K-boys.
maraming tutuloy. Kaya nga yung purpose ni Kuya Bal, kaya kung bakit siya kumukuha ng mga Kalinga partners galing sa iba-ibang lugar, para in case na magpahinga na si Kuya Bal sa pagbablog, yung mga Kalinga partners na tinatawag, yun yung magtutuloy-tuloy sa mga nasimula ni Kuya Bal bilang isang Kalinga partners. Kung saan lugar sila, doon sila magtutuloy-tuloy. Kaya nga, kumukuha siya ng mga Kalinga partners. Naintindihan nyo na? Kaba, halika at tumawa ka. Nathan Cute Vlog ang magpapasaya. Handa rin tumulong sa mga kapwa. Pagtulong sa nangangailangan, di magsasawa. Nathan Cute Vlog ang hanapin.